Ayan. So, before tayo makapag-start ng kahit anong task, meron kami tinatawag na worksheet. So, every BA merong worksheet. Dito namin nilalagay lahat ng information. Kung ano yung account na kailangan mo, username, password, tapos yung mga links na kailangan mo, and then yung mga links na mga video tutorials kung paano gawin yung mga tasks. So, basic setup lang muna tayo. So, isi-share ko sa iyo itong link ng spreadsheet. Tapos, pwede mo siyang i-bookmark sa web browser mo para isang click mo lang, like this one, isang click mo lang, nandito ka na kagad. So, to start, kailangan natin ng professional working email. So, provide mo sa akin through Facebook Messenger or lagay mo na lang dito kapag binigay ko sa iyo itong link na to. Tapos, I suggest na gamitin mo yung first and last name mo para mas madaling or mas professional tingnan kay client. And then yung Skype, kakailanganin mo ng Skype account. So, parang yung Zoom lang din. Create ka ng account, wala ka pang account, and then maging dito yung username mo. Tapos, ito, PayPal email or bank account information. Kapag prefer mo ma-receive yung salary mo through PayPal, ma-receive mo siya ng in dollars na currency. Kapag bank account information, syempre yung mga local banks natin, automatic converted na siya into peso. So, kung wala ka pang PayPal, pwede naman gumawa ng PayPal, pero kung prefer mo ng bank account information, diretso na siya sa bank account mo, yun nga lang, converted na siya sa peso. Nag-accept kami ng BDO, BPI, Ion or Union Bank, Metro Bank, ano pa ba? Yun, kung meron ka pang ibang bank, pwede mo naman sabihin dito. Tapos, tanong natin kay client to confirm if pwede. Tapos, ito, Clockify. Sasendan kita ng invitation link. Kasi ito yung ginagamit namin na timer. Bale, actually, dalawang timer yung gagamitin natin kapag gagawa ka ng task. Isang timer na sa atin, ito, Clockify, backup din natin. Excuse. Minomonitor namin dito yung performance ng DA aside from backup na purpose. And then, yung isa is tinatawag na screen meter. Ito yung pinaka-official na timer ni client. So, in case na magloko tong screen meter ni client, at least meron tayong backup ng Clockify para ma-monitor natin. May record tayo ng duration for every task. Tapos, talagay ko lang dito kapag may invitation link akong nilagay, click mo lang siya kasi gawa ka ng account doon. Or kapag binigay mo email mo, sendan kita ng link dun sa email na ibibigay mo. And then, sign up ka lang or gawa ka lang din ng account para sa Clockify. So, yun. Para ma-monitor ko kung nakakailang hours ka na dun sa task and for the whole week. Kasi every week, nagtototal ako kung nakailang hours ka. And then, payout schedule every end of the month para pagdating ng end of the month, matototal natin yung lahat ng na-rendered mga hours. So, every end of the month natin matatanggap yung salary. So, ngayon, November 28, katapusan. So, bale, pag nag-start ka ba yung Monday, by the end of December mo, nare-receive yung salary mo. Depende na lang kung magpapa-advance ng release si client ng payout kasi holiday na to. So, yun. And then, ito sa next na rows, ito yung pangalan ng client na si Nikki Lei. So, Chinese si client. Siya yung may-ari ng knickknacks.com website na, pero wala naman kailangan gawin sa website na. So, kung meron tayong mga transactions or mga kailangan na emails with attachments, ito yung email ko. So, palagi mo lang ako kontakin. Tapos akong bahala makipag-usap kay client kapag may mga concerns tayo about sa task.
So, ito na, yung timer natin. Timer number 1, yung ginagamit natin kay client. Timer number 2, yung Clockify, yung pinagawa ko sa dito kanina. So, timer number 1, ito yung official na timer ni client. Para magkaroon ka nito, login ka lang dito sa screenmeter.com. So ito, yung login, username, password, login details ko. So, pag naka-login ka na, ganito yung makikita mo. Click mo lang itong install kasi dalawang option para magamit mo itong screenmeter. So, yung option number 1, mag-i-install ka nito sa PC mo, sa desktop mo, para magkaroon ka ng ganito, yung app ng screenmeter. Or option 2 is yung pwede mo siyang i-install as extension sa browser mo. Para once na activated yung extension mo, isang click mo lang, then may lalabas ng timer dito. So, depende sa'yo kung anong prefer mo. Pero mostly kasi yung gamit namin is yung ganito, naka-install na sa PC. So, yun. Follow mo lang to, install, and then kung Windows or naka-Apple yung device mo, follow mo lang itong instructions, may install mo siya. So, once you install the screenmeter, login ka lang doon. Ito lang yung aking credentials, and then, ayun, ang palagi mo project name na pipiliin is itong 10243 Millie, short for Millie. And then, kung ano yung task name na ibibigay ko sa'yo, yun ay pipiliin mo. So, kapag okay na, start ka lang ng timer. And then, kapag kailangan mo na break, stop mo lang yung timer. Kapag kailangan mo lang bumalik, galing break, start timer lang ulit. So, ganun lang siya kadali. Tapos, yun, ito yung option 2 sa paggamit ng screenmeter. If by extension yung gusto mong gamitin, click mo lang tong link para ma-install mo yung screenmeter as extension. And then, once na ready na siya, launch up mo lang siya. So, login ka lang. So, same thing lang din sa ganito. Yun yung pinagkaiba nila. Tapos, yun, choose task name, project name is yung 10243 Millie. Ito, nakalagay dito. And then, if downloaded app, yun, sa first option. Client name, project name, tapos choose name, choose task name. So, yung number 2, Clockify. Ang paggamit naman ng Clockify is yun. Sasendan kita ng invitation sa email na ibibigay mo. And then, ganito yung magiging itsura niya once you log in sa Clockify. Ganyan. So, palagi ka lang pupunta dito sa time tracker kapag mag-i-start ka ng task. And then, pipili ka lang dito ng project or task name. So, ang format nito is client name and then yung mga task name under that client. So, yung client mo is si Nicknax. So, hanapin mo lang si Nicknax. Drop down mo lang. Tapos, factor, commerce, ito, Nicknax. Pipili ka lang dyan ng task name na sasabihin ko sa'yo or ibibigay ko sa'yo. So, for example, for this one, dito sa to-dos na tab, magbibigay ako sa'yo dito ng task name. So, may instructions dito. So, task name and then description. So, ito yung task name, ito yung description. So, for example, ito the task name is Amazon GL. And then, product page, yung description. Hanapin ko lang siya dito under Nicknax. Then, ito yung GL Amazon. So, lalabas siya dito. And then, product page, yung description ng task. So, lalagay ko lang dito, Amazon GL, and then product page. So, kapag okay na, you can click the start button na dito. So, yun, magra-run na yung timer mo. So, again, pag kailangan mo ng break, click mo lang stop. Tapos, kapag babalikan mo na yung task na yun, same task name, hindi mo na kailangan ulitin dito mag-type. Pwedeng ito na lang din yung balikan mo. Tapos, click mo lang itong play button na ito.
Yan. So, kapag tapos ka na dun sa task na yun, stop mo lang. Matototal naman yung dito yung ano niya. Yung total duration mo, lalabas naman dito. So, mamamonitor ka naman siya. So, hindi mo siya kailangan i-complete kung nakailang total hours ka na dun sa task. Balik tayo dito sa logins. So, yan. Dito na. So, after nito, dito ko ilalagay yung mga task name mo. So, task number 1, task number 2, 3, 4, 5, kung ilan yung task. Mag-i-start lang naman tayo sa konti lang. So, pwede isa, o dalawa, o tatlo, or parami ng parami habang tumatagal. So, depende sa performance mo. So, katulad nito, sa dating BA kasi ito eh. So, gumawa lang ako ng copy niya. Lalagay ko dito task number 1. Kunwari, i-assign kita for the Amazon support cases. So, ito yung mga links na kailangan mo. So, sakto. Sa Amazon task talaga yung ibigay ko sa'yo. So, kailangan mo ng mga cases. Mag-a-appeal ka ng mga cases sa Amazon support. Gagawa ka ng case, magre-reply ka dun sa case. Ayun, ipapaliwanag lang sa'yo, one by one. And then, dito, sa under nung task na yon, pwede akong gumawa dito ng mga recordings, video, para kung paano siya gawin from the start, mapapanood mo na lang siya dito. Pag may nakalimutan ka, hindi mo na kailangan paulit-ulit magtanong, panoorin mo na lang yung video dito. Kung may confusion ka, ganyan, tapos wala dito sa video, i-chat mo lang ako sa Skype, magre-reply ako sa'yo doon. Mas mabilis kung sa Skype compare sa email. So, yun lang naman, yung nandito. Yung parang pinaka-basic na setup natin. So, to start the task, ganito. Diba, kakailangan din natin ng Skype account mo. Tapos, i-ready mo lang yung dalawang timer natin. First is yung Skype, tapos yung Clockify, and then itong screen meter ng dalawang timer. So, kapag mag-i-start ka ng task, lahat ilalagay ko dito sa to-dos. So, everyday, punta ka lang dito, ilalagay ko dito sa column A kung kailan ko siya binigay, yung date sa'yo, kung sino yung client. So, for now, isa pa lang naman yung client mo, Minute Max. So, kung meron siyang due date, kailangan siyang tapusin, lalagay ko dito. And then, kapag tapos ka na, i-update yung status dito kung done or unfinished pa. And then, yung total duration na na-render mo din sa task na yun. So, and then, yung task name, tsaka description, and then yung details ng task. Ilalagay ko lahat dito. Okay. Tapos, dito naman, status. Halimbawa, tapos ka na dun sa task na yun, pwede kang maglagay ng status mo dito. Kung kailangan ko ba siyang i-check, kailangan mo ba ng confirmation ko, may kailangan ka bang hingin na document sa akin or any attachment, gano'n. And then, maglalagay lang ako dito ng parang sagot ko. Kung halimbawa, kailangan mo ng attachment para sa ganitong resibo, ganyan. Tapos mag-reply ako sa'yo dito na, okay, na-send ko na sa email mo. Pwede mo na siyang balikan yung task kung ano na nangyari para matapos mo na. Tapos, check mo lang sa email mo yung invoice na sinend ko sa'yo. So, ganun lang. And then, dito sa further columns, every end of the week, 1 week, lalagay ko dito yung total hours mo for each task. Tapos, kung ilan yung katumbas na into US dollars. Tapos, kung sakaling gusto mo ma-receive yung payout mo into your local bank account directly, converted siya into peso, lalagay ko dito yung conversion ng peso. Then, kung kailan mo siya ma-receive, at kung ano na yung status niya, kung nabayaran na ba, or hindi pa siya nababayaran. Ganun. Okay. So, yun lang naman yung pinaka-basic na information na kailangan mo. Ano pa ba? Ganito. Kapag mag-i-start ka na ng task,
ayun, ready na yung Skype. I-add kita dito sa group natin. So, lahat ng DAs na nag-work, kasi every 3 months, ngayon, every 5 months, pinagsama-sama namin lahat ng DAs. Pero dito sa group na to, ilan lang naman kayong DAs dito. So, isasama kita dito sa group na to. So, kapag ready ka na or available ka na to work for the day, halimbawa, Monday, wala ka namang oras talagang kailan start ng work eh. Flexible naman yung oras mo. Kasi konti lang naman yung task mo. So, hindi naman siya ganun ka-komplikado. As long as matapos mo yung task or may magawa ka dun sa task every day, ang start mo is 10 hours for 1 week. So, kung gagawin natin siyang per day, ano siya, 2 hours per day. Ganon. Pero may mga tasks kasi na hindi naman talaga aabutin ng 2 hours. Pwedeng 1 hour lang or less than 1 hour. Pero okay lang yun. Kung sakaling hindi ka naman umabot ng 2 hours per day talaga. Kasi, baga, mayat maya, babalikan mo naman yung task. So, mayat maya, magra-run pa lang din ang timer mo. So, pwede natin ma-monitor kung makaka 2 hours ka na per day. Ganun. Tapos, kung may task na medyo mahaba, tapos lalagpas ka ng 2 hours para sa day na yun, okay lang naman. Kasi, ang whole week mo naman na hours is hanggang 10 hours. So, monitor natin yan. Tapos, yun, kapag available ka na to work for the day, halimbawa, 10 a.m. or 9 a.m., gusto mo na mag-start ng work, ano ka lang dito, mag-i-in ka lang dito sa Skype group natin. So, halimbawa, may nilagay na akong task dito sa to-dos mo. So, for example, this one, ang una mong gagawin is i-ready mo yung Clockify. Yan, Clockify. Then, kung yung task or project name mo, piliin mo lang. Katulad ng sample na pinakita ko sa'yo kanina. Nasaan sinit na ako sa to. Ganyan. Tapos, kung ano yung name. And then, so yun. Click mo lang yung start. So, pagka-click mo ng start, mag-in ka lang sa group natin. For example, in, and then, yung pangalan ng task. So, same thing lang naman yung pangalan niya dito. So, pwede i-copy-paste mo na lang ito. So, in, and then yung task name. And then, so, parang ganito. Start pala, hindi in. So, start, then, yung pangalan ng task. Ganyan. And then, yun. Pagka-login mo dito sa Skype natin, ang i-start mo naman na timer is ito, yung sa screen meter. So, parang tatlo yung pinagdadaanan natin. Sana hindi ka masyado mag-run. So, first is dito sa Clockify. Nakita mo na yung task name mo. Okay, ito. So, piliin mo na siya sa Clockify. And then, mag-login ka lang dito sa Skype. So, once na sinabi mo ng start, ibig sabihin magsisimula ka na ng ganitong task, pwede mo na i-run tong screen reader. Start na lang din. Tapos, kapag kailangan mo ng break, unang-una mong i-break is itong screen meter, stop timer, tapos mag-stop ka lang din or mag-break ka lang din dito, parang ganito, break lang sa Skype, and then dito sa Clockify, stop mo lang siya. So, ganun lang, paulit-ulit mo lang yung naman siyang pinagdadaanan. So, yung rule lang dito is once na nagra-run yung timer mo, hindi ka pwedeng gumawa ng ibang task aside dun sa task na inassign ko sa'yo. Hindi ka pwedeng mag-Facebook, YouTube, or kahit na ano. If kailangan mo mag-Facebook or YouTube or anything, stop mo lang lahat ng timer mo. Then, you can do anything. Okay? So, hindi kasi, ito kasing screen meter is namamonitor na lahat ng ginagawa mo sa monitor mo. So, kapag in-stop mo yung timer dito, hindi niya na i-record kung ano yung ginagawa mo sa monitor mo.
So, make sure lang na maingat tayo sa mga task na ginagawa natin. So, yun lang yung pinaka basic na guidelines na kailangan malaman. And then, yung next video na ibibigay ko sa'yo is yun, kung paano na gawin yung task one by one.